This portion is brought to you by benzoic acid plus salicylic acid, Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka funja yan! I-Fungisol mo! Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Pati na rin po sa lahat ng mga tagapakinig ninyo sa online at maging sa overseas na gabi-gabing nakatutok para makinig ng mga totoong kwento ng buhay. Una sa lahat ay maraming salamat po sa oras at sa pagkakataon na ibinigay ninyo para sa aming mga may mabibigat na pasanin sa dibdib. Isa pong malaking ginhawa na malaman na may isang lugar kung saan ay pwedeng maging tapat ng walang takot na mahusgahan. Sana po ay mapili po ninyo ang sulat kong ito at may bahagi sa inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chini. Ginawa ko pong pampublikong lihim ang pangalang ito para na rin po maprotektahan ang aking pagkakakilanlan at privacy. Ang lahat ng isusulat ko rito ay purong katotohanan lamang. Mga bagay na nangyari mismo sa akin na halos 4 na taong kong kinimkim sa pinakamadilim na sulok ng aking pagkatao. Ngayon lamang po ako nagkaroon ng sapat na lakas ng loob na i-type at buuin ang kwentong ito. Medyo mahaba po ito, Papa Dudut, kaya humihingi na ako ng pasensya kung sakaling mailabas ko rito ang lahat ng mga detalyeng pilit kong ibinao noon. Nagsimula ang lahat noong February 6, 2019, dito opisyal na naging kami ni Chan. Kung tatanungin ninyo ako ngayon kung paano ba naging kami, sa totoo lang, wala talagang maayos na panliligaw na nangyari. Hindi yung tipikal na magpapadala ng bulaklak. Lilibre ka sa labas o kaya ay kakausapin ang mga magulang mo para magpaalam. Biglaan na lang. Umamin siya sa akin na gusto niya ako at sa hindi may paliwanag na rason. Siguro dala na rin ang karaniwang pananabik o simpleng paghanga. Pumayag ako kaagad. Parang sa isang iglap, magkasintahan na kami, Papa Dudut. Nang mga unang linggo ay masasabi kong okay naman. Maayos siyang kausap, maasikaso at ramdam na ramdam ko naman yung atensyon. Pero habang tumatagal ang mga buwan ay unti-unting lumilitaw ang tunay niyang kulay, lumabas ang napakatinding selos. Isang uri ng selos na hindi na malusog. Nagsimula sa simpleng paghingi ng password sa Facebook account ko. Sa una iniisip ko na baka lambing lamang o gusto lamang niyang siguraduhin na tapat ako. Pero naging sobra. Binubuksan niya ang Facebook ko araw-araw, binabasa ang bawat chat. Kahit yung mga lumang pag-uusap bago pa naging kami, ang mas malala pa rito ay pati yung mga kaklose kong mga co-trainees sa trabaho na nagtatanong lamang tungkol sa trabaho o simpleng kumustahan ay chinachat na rin niya. Inaaway niya ako at pinagsasalita ng hindi maganda. Sobrang nakakahiya sa mga kasamahan ko sa trabaho. Isang araw sa sobrang inis at pagod ko sa pakikialam niya, pinalitan ko ang password ko. Ang akala ko ay maintindihan niya na lumalampas na siya sa linya pero mali ako. Bigla siyang nagwalang gana, nagalit at kalaunan ay nakiusap ng tila mawawalan siya ng buhay. Pinalapit pa niya ang pinsan niya sa akin para kausapin ako. Pakiusapan na ibalik ang access sa kanya. Intindihin mo na lang, Chini, takot lang yung mawala ka, sabi ng pinsan niya. Dahil sa panlalambot ng puso ko at ayaw ko rin ng gulo, Ibinigay kong muli sa kanya ang password ng account ko. Hindi ko alam na yun na pala ang unang malaking hakbang ng pagpapakawala ko sa sarili kong kalayaan. Pagdating ng July 2019, nagsimula ng lumala ng husto ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa social media o sa kung sinong kausap ko. Pumasok na ito sa personal kong katawan at privacy.
May mga pagkakataong pinipilit niya akong makipagtalik kahit malinaw kong sinasabi na ayaw ko. Pagod ako sa trabaho. O kaya ay wala talaga ako sa mood. Pero kapag tumatanggi ako ay biglang mag-iibang mukha niya. Magsasalita siya ng patama, mag-aaway kami o kaya naman ay magwawala siya. Sa huli pumapayag na lamang ako, pumapayag ako hindi dahil gusto ko o dahil may pagmamahal sa sandaling yon, kundi dahil ayaw kong magalit siya. Papa Dudut, hindi ako nag-e-enjoy. Sa totoo lang minsan ay masakit na sa katawan at sa damdamin. Pero natatakot akong tumanggi. Ang takot na yon ay unti-unting pumalit sa kung anumang pagtingin na meron ako sa kanya, Papa Dudut. Nang makakuha siya ng trabaho bilang isang security guard, lalong naging suffocating ang sitwasyon. Night shift ang naging duty niya. Dahil panggabi siya, gusto niya ay kausap ko siya buong gabi sa telepono habang nagbabantay siya, Papa Dudut. Imagine niyo po yun, Papa Dudut. May pasok ako sa umaga, kailangan kong gumising ng maaga para pumasok sa trabaho pero kailangan kong manatiling gising sa gabi para lamang may makausap siya sa duty niya. Kapag nakatulog ako habang nasa linya at hindi ko nasagot ang tawag niya ay magagalit siya ng sobra kinabukasan. Akusahan niya ako na may ginagawa akong kababalaghan o kaya ay wala akong pake sa kanya. Papa Dudut, may mga gabi naman na bigla na lamang siyang pupunta sa boarding house namin pagkatapos o bago ang duty niya. Kahit sinabi kong kailangan ko nang magpahinga. Ayaw niyang umuwi, tatambay siya sa labas ng boarding house hanggang sa madaling araw. Minsan ay makikita ko na lamang siyang nakahiga doon sa ibabaw ng motor niya sa gitna ng lamig at sa dilim. Ako naman ay bilang babae nagwo-worry pa rin sa sitwasyon niya. Hindi ako makatulog. Natatakot ako na baka may mangyari sa kanya sa kalsada. Baka manakawan siya o baka mapaano siya doon. Kaya bababa ako, sinusundan ko siya sa labas at pinakikiusapan ko siyang uminom man lang ng mainit na tubig o umuwi na para makapagpahinga. Pero sa halip na magpasalamat, doon na nagsisimulang pumasok ang pisikal na marahas na pakikitungo. Nagsimula sa tulak kapag naiinis siya sa pakikipag-usap ko. Itutulak niya ako ng malakas, diyan nagsimula ang lahat, Papa Dudut. Isang beses, napanaginipan ko ang pamilya ko sa probinsya. Ewan ko ba, parang may masamang premonition o sobrang miss ko lang sila. Kaya nag-decide akong umuwi muna sa amin para makita sila at makapagpahinga kahit na ilang araw lamang. Nang malaman niya na umuwi ako ay nagalit siya ng husto. Para sa kanya ay dapat siya ang magdesisyon kung kailangan ako sa probinsya, kung pwede akong umuwi sa pamilya ko at kung kailan ako dapat manatili sa tabi niya. Wala akong karapatang mag-decide para sa sarili ko. At dahil nga sa determinado akong makauwi ay sumakay pa rin ako ng bus pero hindi doon nagtapos ang usapan. Sinundan niya ako hanggang sa bayan namin, nakamotor siya, nakasuot ng helmet at uminto sa mismong tapat ng bahay o kalsada malapit sa amin. Pinipilit niya akong sumama sa kanya pabalik kaagad. Sobrang nahihiya ako sa mga kapitbahay at natatakot ako para sa pamilya ko. Maraming nakakakita sa skandalong ginawa niya sa kalsada. Ayaw kong mag-alala ang mga magulang ko kaya't pilit ko siyang pinapalayo pero ayaw niyang umalis hanggat hindi ako sumusunod sa kagustuhan niya. Pagbalik namin sa lungsod, lalong lumala ang tensyon. Hindi na lang simpleng tulak ang ginagawa niya, Papa Dudut. Isang araw habang nag-aaway kami sa loob ng silid dahil sa napakababaw na kadahilanan, bigla niya akong sinampal ng napakalakas. Narinig ko yung ugong sa tenga ko at naramdaman ko yung init sa mukha ko. Sa sobrang galit, takot at halo-halong emosyon na hindi ko na kayang pigilan ay naibato ko ang cellphone ko sa pader. Nasira ito at nabasag. Sa gitna ng kaguluhan, habang umiiyak ako ng hysterical, nakakita ko ng basag na salamin. Sa sobrang dilim ng isipan ko noon at sa kagustuhan kong matapos ng sakit ay naisipan kong saktan ang sarili ko. Nalaslas ko ang pulso ko gamit ang basag na salamin.
Doon kami unang naghiwalay. Dumugo ang kamay ko, nagkagulo at umuwi siya. Akala ko ayun na ang katapusan ng bangungot na yon. Pero ilang araw lang ang lumipas, lumapit sa akin ang ate niya. Humingi ng sorry sa akin ang kapatid niya, nakiusap, nabigyan ko pa ng isa pang pagkakataon si Chan at sinabing nagbago naman daw ang tao. At mahal na mahal daw ako ng kapatid niya. Dahil sa awa, sa kahinaan ng loob at sa paniniwalang baka nga nagkamali lamang siya ay tinanggap ko siyang muli, Papa Dudut. Yon ang pinakamalaking pagkakamali ko, Papa Dudut, dahil pagkatapos ng balikan na yon, mas naging impyerno ang buhay ko. Pagkatapos naming magkabalikan, wala nang pigil ang pananakit niya. Parang nawala na siya ng takot na baka mawala ako. Dahil alam niyang kahit na anong gawin niya ay bumabalik at bumabalik pa rin ako. Madalas niya akong bugbugin kapag gabi, walang pinopormang oras o lugar. Kapag nagalit siya, habang nasa labas kami ay tutulak niya ako kaagad sa gilid ng kalsada, sisipain niya ako, susuntukin at papaluin gamit ang anumang mahawakan niya. May mga gabing dadalhin niya ako gamit ang motor sa mga madidilim at tiwangwang na lugar. Mga lugar na walang masyadong dumadaang tao at doon niya ako aawayin at iiwanan ng mag-isa sa gitna ng kadiliman. Takot na takot akong maglakad pa uwi habang umiiyak at sugatan. May mga pagkakataon na habang andar ang motor, kapag may hindi lang ako na isagot ng maayos sa mga tanong niya ay ibabagsak o ihuhulog niya ako mula sa motor. Babagsak ako sa semento, magkakagasga sa mga siko at tuhod ko habang siya naman ay patuloy na magpapatakbo bago babalik para sigawan akong muli. Kapag naman nasa loob kami ng kwarto at napuno siya ng galit ay bubuhatin niya ako at ihahampas ang katawan ko sa sahig. Naririnig ko ang mga lagutok ng likod ko sa lapag. Ang hindi ko makakalimutan kailanman ay ang gabi kung kailan hawak niya ang cellphone niya. Sa gitna ng sigawan, sa sobrang galit niya dahil lang hindi ko naibibigay ang tamang sagot na gusto niyang marinig, pinupok niya ang ulo ko gamit ang mismong cellphone. Ulit-ulit hanggang sa naramdaman ko na lamang ang mainit na sigaw ng dugo na umaagos pababa sa mukha ko mula sa scalp part ng ulo ko. Dugo. Takot. Sakit. Yon ang naging pang-araw-araw kong realidad. Papadudot sa kabila ng lahat ng pananakit na ito. Mga pasang kulay ube sa braso, sugat sa binti at umuusbong na sugat sa ulo. Kailangan ko pa rin pumasok sa trabaho kinabukasan. Kakapalan ko ang mukha ko, maglalagay ako ng makeup, mag-oversize na damit o magja-jacket kahit mainit ang panahon para lamang maitago ang mga marka ng kabugbugan. Pumapasok ako sa opisina na parang walang nangyari, pero hindi mo maitatago ang lahat sa panghabang buhay. Papadudot, unti-unting napapansin ng boss ko ng mga katrabaho ko ang mga pasa sa katawan ko na hindi matakpan ng damit. Napapansin din nila ang pagbabago sa kilos ko. Dati-rati masayahin ako, nakikisama sa mga chismisan sa pantry at laging may kasabay kumain sa lunch break. Pero dahil sa takot na baka may magtanong at hindi ko mapigilang umiyak ay unti-unti akong naging tahimik. Iniwasan ko na mga tao. Hindi na ako nakikisama. Kapag lunch break na, nagtatago ako sa isang sulok o kaya ay pumupunta sa lugar na walang tao para mag-isang kumain ng baon ko. Kung makakain man ako ay para akong naging ibang tao, isang anino ng dating Chini. Mas gusto ko na lamang na mag-isa dahil natatakot akong may makakita sa akin at magtanong ng, "Chini, ano bang nangyayari sa iyo? Anong ganap dyan sa braso mo? Sinasaktan ka ba?" Kapag tinatanong nila yon, pakiramdam ko ay sasabog na ako. Kaya mas pinili ko na lamang na mag-isa. Dahil ayaw rin niyang may nakakaugnayan akong ibang tao, pinalipat niya ako ng ibang boarding house. Sa bagong lugar na yon, mas lalong walang nakakakilala sa akin. Ibig sabihin, mas malaya siyang saktan ako ng walang nakakakita. Doon sa bagong boarding house, ginamit niya ang mas matitinding gamit para saktan ako. Pinapalo niya ako ng gamit, ang lagare o kaya ay mga tubong bakal
na nakatambak sa gilid. Kapag galit siya, hindi niya ako pinapapasok sa mismong boarding house. Magdamag akong nakatayo o nakaupo sa labas ng pintuan namin. Bukod sa pisikal na pananakit ay ginawa rin niya akong kasambahay. Lahat ng damit niya mula sa underwear hanggang uniform niyang panggwardya ako ang naglalaba. Habang naglalaba ako na may sugat sa kamay at katawan ay sisigawan niya pa ako kapag hindi siya natuwa sa pagkakalaba ko. Papadudot na alala ko pa hanggang ngayon kapag malapit ng mag-alas 5 ng hapon. Habang nakatitig ako sa orasan sa trabaho, nag-uumpisa nang manginig ang mga kamay ko. Kinakabahan na ako ng matindi, sobrang sikip ng dibdib ko dahil alam kong ilang minuto na lamang ay haharapin ko na naman ang halimaw. Haharapin ko na naman siya. Pero kahit na anong takot na nararamdaman ko, na para akong nakatali, hinaharap ko pa rin siya. Hindi ko na kayang sabihin sa kanya na tiyan, ayoko na. Makikipaghiwalay ka na sa akin. Sana gawin mo yun. Natatakot ako sa kung ano ang pwede niyang gawin sa akin o sa pamilya ko kapag sinabi ko ang pakikipaghiwalay. Para bang nawala na ako ng ganap na kontrol sa sarili kong buhay at sa katawan ko. Ang pananakit ay hindi lang nagtatapos sa mga pasa at galos. Pumasok din ito sa pinaka-pribado kong pagkatao. Pinipilit niya pa rin akong makipag-siping kahit na ayaw ko. At hindi lang ito nangyari sa loob ng sinid, may mga pagkakataong ginagawa niya ito sa hagdanan ng boarding house, sa mga madidilim na eskinita sa labas at sa mga lugar na napakalaki ng posibilidad na may makakita sa amin. Kapag nagmamakaawa ko at tumatanggi, mas lalo siyang nagagalit at sinasaktan niya ako. May isang gabi na sa sobrang hinala niya na may ibang lalaki ako. Kahit na wala naman dahil wala na nga akong oras, kahit para sa sarili ko ay bigla niya akong hinubaran sa gitna ng galit niya. Para lang ipamukha sa akin na wala akong kwentang babae at para bisitahin kung may mga marka raw ba ako galing sa ibang lalaki. Ang pakiramdam ng mahubaran at mailagay sa ganung kapahiyaan ay isang sugat sa kaluluwa na napakatagal bago maghilom. Hindi lang yon, kinokontrol niya rin pati ang trabaho at ang pera ko. Gusto niya ang wallpaper ng email ko sa trabaho ay ang larawan niya. Pati sa mga formal na time in at time out system ng kumpanya namin ay kailangan may patunay o nakamonitor sa kanya. Oras-oras siyang nag-field ng tawag para i-check kung pauwi na ako o kung nasaan na ako. At eto pa papadudot, gusto niya na mas malaki ang sahod niya kaysa sa akin. Kapag nalaman niya na mas malaki ang kinikita ko sa isang cut-off dahil sa overtime o bonus, nagagalit siya ng matindi. Inaakusahan niya ako na ginagawan siya ng paraan para magmukha siyang maliit na lalaki at ang hantong noon ay ipagtatanggol niya ang pride niya sa pamamagitan ng pambubugbog sa akin. Dahil sa walang katapusang stress, takot at pananakit, bumagsak ang timbang ko sa 43 kilos. Mukha na akong skeleton, minsan ay hindi na ako kumakain sa gabi dahil sa matinding takot at kawalan ng gana. Ang tiyan ko ay puno ng kabag imbis na pagkain dahil sa kakaiyak at pag-atungal. Noong July 6, 2022, nagkaroon ng pagkakataon na mailipat ako sa ibang lugar bilang isang cashier. Inisip ko na baka ito na ang pagkakataon para makalayo ako at makahinga. Pero hindi rin naging ganoon kadali. Every week umuwi pa rin ako sa kanya dahil sa pananakot niya. At sa tuwing magkasama kami, kahit ako na ang gumagasto sa pamasahe at pagkain, halos hindi man lang niya ako ilibre kahit sa simpleng merienda. Puro pera ko ang ginagamit namin sa lahat ng bagay. Kahit pera ko na ang sumusuporta sa aming dalawa, lagi niya pa rin akong minumura, nilalait at minamaliit. Hindi lang ako, pati pamilya ko ay dinadamay niya sa mga mura niya. Binabantaan niya ang buhay ng mga magulang ko kapag subukan ko siyang iwanan. Kalaunan, nalipat din siya ng assignment sa lugar na malapit sa kinakalagyan ko. At tulad ng inaasahan ay nagpatuloy ang pananakit. May isang beses noong panahong yon, sa sobrang lala ng pagbubugbog na inaabot ko sa kanya, puro suntok sa muka at ulo, ay nagkaroon ng pasa pati ang loob ng mata ko. Pulang-pula ang puti ng mata ko dahil sa pumutok na mga ugat sa loob.
Umabot ng 4 na taon ang ganitong siklo ng pananakit, pananamantala at pagkukontrol. 4 na taon akong nagtiis sa impyerno. Sa loob ng 4 na taon na yon ay wala ni isa akong pwedeng pagkatiwalaan o makwentuhan ng totoong nangyayari sa buhay ko. Wala akong pinagsabihan sa pamilya ko dahil ayaw kong mag-alala sila o mapahamak sila sa mga banta niya. Dumating ang taong 2023 at doon opisyal na nagtapos ang aming relasyon bilang magkasintahan. Naghiwalay kami, Papa Dudut, pero hindi ibig sabihin noon ay naputol kaagad ang komunikasyon dahil marami siyang utang sa akin na pera at may mga gamit pa akong nasa kanya na hindi pa naibabalik. Nagkikita pa rin kami paminsan-minsan at sa mga pagkakataong yon na nagkikita kami para maningil o kumuha ng gamit, nangyayari pa rin ang pakikipagtali kahit na hindi na kami magkasintahan. Papa Dudut, kung tatanungin ninyo ako ngayon kung bakit ko pa hinahayaan na mangyari yon kahit nahiwalay na kami, sa totoo lang ay hindi ko rin ganap na maipaliwanag. Siguro dahil sa kagustuhan kong mabawi man lang yung perang pinaghirapan ko at yung mga gamit ko. At siguro na rin dahil sa matagal na panahon na nasanay ang utak ko sa katawan ko na siya ang may control sa akin. Para ako na brainwash na kailangan ko pa rin sumunod sa gusto niya para walang gulo. Hanggang sa dumating ang isang araw, noong bahagyang nagkaroon ng liwanag ang isipan ko. Natauhan ako. Naisip ko, ano pa ba ang hinihintay ko, ang mamatay ako sa kamay ng taong ito? Naway pumasok sa isipan ko na walang halaga ang pera o gamit ang makapagbabayad sa natitirang piraso ng buhay at kaluluwa ko kung patuloy ko pa siyang hahayaang lapitan ako. Tuluyan ko ng pinutol ang lahat ng komunikasyon sa kanya. Blinako na siya sa lahat ng plataforma sa social media. Hindi na ako nagparamdam at hindi ko na rin pinansin noong subukan niya pa akong i-message muli noong mga taong 2025. Mabuti na lang din at bago ko tuluyang pinutol ang linya, nabayaran na rin niya kahit papaano ang mga utang niya sa akin. Wala na kaming dahilan para magkita pa kailanman. Ngayon, masasabi kong okay na ako, Papa Dudut. May sarili na akong buhay. May sariling kapayapaan. Malaya na akong nakagagalaw at nakakapagdesisyon para sa sarili ko. At nakakatulog ng mahimbing sa gabi nang walang takot na may magwawala sa labas ng pintuan ko. Pero hindi ko rin ikakaila na kahit na ilang taon na ang lumipas ay may mga pagkakataon pa rin na biglang bumabalik ang lahat. Kapag nakakapanood ako ng balita sa TV, nakakakita ng video sa Facebook o kaya ay nakakabalita ng isang babaeng sinasaktan o binubugbog ng partner niya, bigla na lamang pong titigil ang mundo ko. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Bigla ko naaalala ang amoy ng dugo, ang aking mga sakit na naramdaman noon. Ang lamig ng semento at ang sakit ng hampas na ibinibigay niya. Parang may mga malinaw na eksenang bumabalik sa isipan ko na ayaw pang maglaho. Minsan kapag nag-iisa ako sa gabi, naiisip ko na makakalimutan ko pa kaya talaga ng tuluyan ang lahat ng mga tromang yon o magiging bahagi na lamang ito ng buhay ko sa panghabang buhay. Siguro kaya ko rin pinadala ang sulat na ito sa inyo, Papa Dudut, dahil gusto ko na lang na may kahit na isang taong makaalam ng buong kwento ko. Ng lahat ng mga detalyeng hindi ko kailanman na isambit sa kahit na sinong kakilala ko. Gusto ko mailabas ang bigat na ito mula sa aking dibdib. At higit sa lahat, gusto ko ring may parating ang kwentong ito sa ibang mga kababaihan na maaaring nakakaranas ng kaparehong sitwasyon na naranasan ko. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi kayo nag-iisa. At pakiusap, tandaan ninyo na hindi kasalanan ng isang babae na siya ay sinaktan, pinilit, kinontrol o minahal sa maling paraan. Walang sino man ang may karapatang umabuso sa inyo. Kahit gaano nyo pa sila kamahal o kahit gaano pa katagal ang pinagsamahan ninyo. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para pakinggan ang kwento ng mga taong katulad ko na hindi madaling magsalita, at maraming salamat din po sa lahat ng inyong mga tagapakinig.
na patuloy na naglalaan ng oras para sa mga kwentong may mabibigat na pinagdadaanan. Hindi ko po ito ipinadala para kaawaan ng sino man sa inyo. Gusto ko lang pong mailabas ang isang madilim na bahagi ng buhay ko na matagal ko lang tinatago at kinakahiya. Sa ngayon, habang sinusulat ko ang huling mga salitang ito ay masasabi kong nakaligtas po ako. Hindi man mabura ang mga marka at ang nakaraan sa aking alaala. Determinado akong matutong mabuhay ng buo, ng may dignidad at nang hindi na kailanman kontrolado ng mga masakit na alaalang yon. Maraming salamat pong muli, Papa Dudut, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Pahalagahan po natin ang ating mga sarili at ang ating kapayapaan. Lubos na gumagalang, Chini. Para kay Chini, ang pinakamahalaga na hakbang ngayon ay ang ibigay sa sarili mo ang panahon para ganap na gumaling mula sa matinding trauma na iyong naranasan. Hindi madaling burahin ang 4 na taong karanasan ng pisikal, emosyonal at sexual na pang-aabuso. Kaya normal lamang na makaramdam ka pa rin ng pagbabalik ng mga ala-ala o takot kapag may nakikita ka na katulad ng iyong naging sitwasyon. Mabusisi man o mabagal. Nakakatulong ang pagkonsulta sa isang profesional na therapist o counselor na dalubhasa sa domestic abuse at trauma at naway ito ay mag-heal upang matulungan ka sa pagproseso ng mga flashbacks na ito na iyong nararamdaman. Bukod dito, kailangan niyang panatilihin ang firm boundaries, iwasan ang anumang paraan ng muling pakikipag-ugnayan sa dating naging kapareha mo kahit sa pamamagitan ng common friends at simulan na muling magbuo ng iyong social support system sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga mapagkakatiwalaang kaibigan o pamilya upang hindi mo maramdaman na nag-iisa ka sa buhay. Ipinapakita ng kwentong ito, mga ka-online, kung paanong unti-unti na nakalatag ang isang mapang-abusong relasyon sa pamamagitan ng manipulasyon at labis na pagkontrol ay madalas na nagsisimula sa mabilisang pagsasama at kawalan ng malusog na mga hangganan. Ang siklon ng pang-aabuso ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na pananakit kundi sa pagbawas ng tiwala sa sarili ng biktima hanggang sa maramdaman nitong wala na siyang kontrol sa sariling buhay niya at mga desisyon. Pinapaalala po ng kwentong ito na ang pagpapatawad o pagbibigay ng paulit-ulit na pagkakataon sa taong nagpakita ng marahas na asal ay hindi magbabago sa kanyang pag-uugali, kundi lalo lamang nitong lalagyan ng panganib ang kaligtasan ng naniwala sa kanya. Sa huli po, ang kwento ay isang malinaw na patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nangangailangan ng pananakit, pagpapasakit at pagkawala ng sariling dignidad. At laging may pag-asa at kakayahang makawala at makabangong muli ang sinumang biktima ng pang-aabuso. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli ngayon pong September, huwag kalimutan ang TV adaptation. Mapapanood nyo na po ang radio show ng inyong Papa Dudut, ang Barangay Love Story sa GMA, sa GMA Channel 7. Ako, abangan nyo po yan. Sa mga susunod na araw, ibibigay ko po sa inyo ang mga detalye ng Barangay Love Stories. Nasa TV na. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.